yan ay nagre-request ang school head sa division office ng school building. Then, iba-validate namin yan. Meron akong kasama ng mga hindi binavalidate namin sa site kung buildable space ng school. So, kung anong remaining school building buildable space nila, copy namin yan kung anong commercial, lot, story 4 classroom, story 6, o 4 story 8, ang ipopropose namin sa central office. Then, yun ang bibigyan ng allocation ng central office. Pag dumating leadership yung condo, may saro na yan. So, ang processes nun ay ibibid na namin, sasama namin sa procurement. Diba, ngayong taon na po, sasama namin kung dumating ang saro, yung allocation, ibibid namin. So, pag nabid, i-award sa contractor. Then, ang implementation, kung ilan yung contract days, gagawin nila yan within the contract days. Yun, pagka-final inspection, ito-turn over sa school. Yun, tapos na implementation ng school. Merong nakalaan na pondo para dyan ang central office. Yung tinatawag nilang basic education facilities. Every year, merong funding na ibinibigay ang central office. Binababa sa mga school division office. Tapos, school division office na nagpo-procure na natin. Kasi may mga request na minsan hindi naman sila bigyan ng top priority gawa ng depending nga sa needs ng classroom. Halimbawa kung talagang congested ang school at meron namang buildable space yun ang priority nila na bigyan ng school building. Kasi yung iba naman hindi naman ganun kadami ang pangangailangan, so medyo nahuhuli sila sa list. Siyempre ang priority nila ay mas pangangailangan ng class. Parang nasabi ko na rin kanina, yung ang priority talaga ng DepEd ng central office na mabigyan ng bagong classroom yung may mas pangangailangan depende sa needs ng school. Kung talagang napakarami ng estudyante at kulang sa school, yun ang nasa unahan ng list para mabigyan ng bago. Yun ang priority. So yun ang number 1 policy. Ngayon, ang problema ngayon ng DepEd ay kakulangan ng budget. Medyo limited ang budget ng DepEd sa construction, sa mga infrastructures. Medyo maliit ang pondo nila ngayon. Kaya siyempre, yung mga nauna pa na nasa list, yun ang nauna ng bigyan. Tsaka kasi yung Buenavista Sigas, sa pagkakatanda ko, nabigyan kayo ng Ako nasungatan lang po kami. 20, hindi, meron nung may nauna pang mga na kayo nabigyan na 2-story for classroom ba yun? DPWH building po. Yun, implemented ng DepEd ng DPWH pero ang funding ng galing din sa central office. So, nabigyan na kayo ng una, siyempre ang priority na yung mga hindi pa rin nabibigyan na mas kailangan rin naman ng school building. I'm Aldred Padilla, Administrative Officer to here at DepEd SDO and also acting po as BAC Secretariat. Sa ating
sir sa bidding process. Pagdating po kasi dun sa pag-procure, especially kung may bumabang budget po galing sa central office, sa regional office, na mga pang-repair ng mga school building natin, dinadaan po yun sa bidding natin. So, kapag po nag-bidding na, present na po dun sila back natin, yung mga back secretariat, back members, back technical working group committee. Tapos po, after nung bidding, may mga prospective or may mga bidders po na sasali doon, magpapasa sila ng mga eligibility requirements nila, mga documents nila, and then sasalain po yung technical working group committee. Kung sino po dun sa mga nagpasa nating mga bidders yung qualified para i-grant yung project sa kanila. Ang process po nun ay nagkakaroon po tayo ng bid evaluation and post-qualification. So, ang may hawak po nun is yung ating back technical working group committee. Once po na sala na ni technical working group committee yung mga documents na pinasa ng mga bidders sa atin, i-identify po nila sino yung pinaka-qualified dun sa mga bidders na nag-submit. And then, after po nung bid evaluation and post-qualification, magagawa na po sila ng report na i-relay naman po, ibibigay nila sa ating pong back, na gagawa naman po ni Secretariat ng notice of post-qualification. So kung na-identify na po ni Technical Working Group kung sino po yung qualified na bidder, yun na po yung gagawa naman ni Secretariat ng post-qualification, notice of post-qualification. And then after po nun, grant na po yung notice of award, yung contract notice to proceed po, para makapag-start na yung ating winning bidder. Ganun po yung process. Si PhilJobs kasi sir, ang acronym ng PhilJobs is Philippine Government Electronic Procurement System. So si PhilJobs, para siyang open portal sir. Dito pinapost yung mga for procurement ng mga government agency, NGAs po natin, LGU, saka yung mga GOCC or government financial institution. So para siyang sir, nag-a-act po as parang tawag nito, para po siyang nag-a-act as yung website na parang transparency seal, sir, na lahat ng procurement ni government na ang amount ko is 50,000 pataas, sir, dun siya pinopost para makita ng lahat ng mga prospective bidders natin, maging aware sila na may ganitong procurement. Tapos hindi lang siya sir for posting, parang for advertisement ng mga for procurement natin. Nag-a-act din siya as yung parang center of information din sir kung kanino in-award yung project. So halimbawa po tayo may building tayo na for repair, so ipopost natin sa PhilJobs para aware yung mga prospective bidders na meron tayong ganung project. And then after nun sir, kung na-award na yung contract, si PhilJobs din yung paglalagyan natin ng data kung kanino naman natin in-award. So para siyang yung sa mga transparency talaga sir ng mga data na ganun si PhilJobs. Construction. Opo. Actually po sir, ako po kasi ay 4 years pa lang dito sa back. Pero ang mostly po ng construction natin is yung construction ng sir ng mga health facilities, yung mga drinking fountain, gano'n sir. Pero yung construction ng building parang wala pa sir. Ano ba po? Ang na-experience namin is repair. Repair ng mga existing building. Pero yung construction is as in yung zero, wala pa talaga. Wala pa po. In 4 years po dito na po kayo sa position. Ang meron lang kung may construction is yung construction ng mga health facilities, mga drinking fountain, gano'n lang siya. Kasi tatanong ko lang po sana, may mga nakalanap na po bang mga request for building construction ng mga school po dito sa SDO Laguna? Meron din sir. Pero ano po, dati,
Yung mga previous years, madami. Tapos parang binalik siya sa DPWH, kaya umunti yung mga projects namin na for repair. Usually, ano na lang siya, sir? Repair ng mga Gabaldon buildings natin, yung mga historical buildings. Yes. Yun na lang. Bali, yung mga construction of building po, sir, under na po ng DPWH po. Mostly, sir. Binalik na ulit sa kanila. Pero sa ngayon, sir, parang uti-uti ulit na Binabalik binababang po. konti. May fund po, sir, para sa building construction sa Repair. DepEd. Repair, sir. Sa repair na lang po, wala Repair po po. sa construction. Wala, sir. Ibig sabihin, sir, nasa DPWH na po yung mga project for building construction sa mga school. Or either sa mga sa LGU natin, sa government, or sa mga congressmen. Yes, if ever po, sir, may mga ganong project po, sir, na building construction ng school, involved pa rin po ba, kahit yung DPWH o kaya local government unit, involved pa rin po ba na co-signatory yung ating DepEd o yung ating mission plan yun? Ang po, sir, yes. Kasi parang ini-inform din yung ating SMEs. Meron po Signatories, sir.